Everyone can hear our Bible verse for today is all about Acts 9 verse 15 to 16. Ito po yung mga kapanahunan ni Pablo na kaaway siya ng mga Kristiyano. Kasi si Pablo, siya yung umuusig sa mga Kristiyano. Siya yung excited na ipakulong yung mga Kristiyano or during that time. Si Apostle Paul po is a very high profile na siya ay isang Benjamite. Kumbaga parang sa panahon ng mga apostol, siya yung seminarian. So, may pinag-aralan talaga si Apostle Pablo and very influential during that time. So, iniusig niya yung mga Kristiyano, hinahunting niya kung saan man magpunta. And there was a time na road to Damascus, imbis na mahuli niya yung mga Kristiyano, siya yung hinuli ng Panginoong Hesukristo at ginawa siyang tagapaglingkod. So si Apostle Paul, na-encounter niya si Jesus Christ, napakatinding liwanag na ikinabulag niya for a time. Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo, Saul, Saul, bakit mo ko inuusig? Ang pangalan niya kasi that time is Saul. And later on, na-realize niya, salungat pala siya sa Diyos, na dapat ma-align pala yung buhay niya kung ano yung plano ng Panginoon, yung plano ng Hesukristo. So, sa Acts chapter na to, ito yung inutusan si Lord, Jesus Christ, si Anania, na puntahan si Apostol Pablo, para si Apostol Pablo muli makita. Now, si Anania, hesitant siya. Si Apostol Pablo, kilala namin yan na kumbaga inuusig niya yung mga Kristiyano. Pero sinabi dito sa Acts 9:15-16, the Lord said, "Go, this man is my instrument to play my name to the Gentiles and to the kings of people of Israel." Gagamitin ko tong tao na to. Puntahan mo na Ananias. I will show him how to perform my name. So, dati siya yung nagdudulot ng mga pagdurusa sa mga Kristiyana, but this time, si Apostol Pablo naman ang magdudusa para sa ikararangal na pangalan natin ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, sinabi sa Tagalog ng verse na to, pumunta ka, Ananias, sa tao na to, sapagkat siya ay gagawin kong instrumento ng Diyos upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak na Israel, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang kanyang tiising alang-alang sa aking pangalan. So yung unang katuruan natin dito sa verse na to, Christ chose us to be the instrument kung paano gawing kasangkapan ng ating Panginoon si Apostol para maging influential leader of Christianity na magdulot ng pagbabago sa ating komunidad. Lalo na dito sa mundong ating ginagalawan, sa ating trabaho, sa ating pamilya, siya yung maglalagay ng puso sa atin kung anong puso natin na dapat nating tuparin. So, kung meron man si Apostol Pablo na meron man, iba si Jesus Christ kasi si Jesus yun, walang sino man ang pwedeng maikumpara sa kanya. Pero kung meron mang mag-attempt na i-compare si Apostol to Jesus, si Apostol ang tinatawag na second to Jesus when it comes to influence. Bakit po? Kasi siya yung nagsulat ng halos 50% ng Testament. Si Apostol Paul, siya yung sumulat ng merong 27 books of Testament, yung 13 doon sa kanya mismo. So, Apostol Pablo yung nag-shake, yung humubok, yung ginamit ng Diyos para hubugin yung pananampalataya ng Kristiyano, especially nung sinulit niya yung Romans. Si Apostol Pablo yung ginamit ng Panginoon para ma-practice
yung kaparaanan ng mga Kristiyano kung paano sila dapat mabuhay. Very influential ni Apostol Pablo na ginamit siyang kasangkapan ng Panginoon. At sabi sa verse na to, Ananias, puntahan mo siya, gagawin ko siyang kasangkapan, instrument, para magdulot ng pagbabago dito sa mundo. No? Tayo din, kagaya ni Apostol Pablo, gagamitin din ako ng Diyos na tayo ay magpasakop kung paano hinubog ng Diyos yung history kay Apostol Pablo, huhubugin din yung history ng kasaysayan sa bawat isa sa atin. So, Christ made His ambassador. Siya ay ginawang kasangkapan upang dalhin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ganun yung ginawa niya kay Apostol Pablo. Siya yung iniharap ng Panginoong Hesukristo sa mga kilalang or influential people. Si Haring Agrippa, sinabi dito, diba? To the Gentiles and the kings and the people of Israel. So, si Apostle Pablo, siya yung nag-proclaim ng pangalan ni Jesus sa mga influential people. Siya yung nagbigay ng testimony pagdating sa harapan ng mga kings hanggang kay Emperor Nero, siya yung humarap. So tayo po is being ambassador. Kung paano naging ambassador sa Apostol Pablo, ganun din po tayo. So sabi ni Apostol Pablo, we are therefore the Christ ambassador. Ano ba sinabing ambassador? Isinugo, di ba? Ipinadala. Representation. So now, we are the representations of Jesus Christ. So, kumbaga, meron tayo, kunyari sa ibang bansa, meron tayong ambassador sa ibang bansa. Yung ambassador doon, dinadala nila yung kagustuhan, yung best ng interest ng Pilipinas. Sila yung nakikipag-negotiate sa ibang bansa. So, ganun ang ginawa ni Apostol Pablo, being ambassador ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. So tayo bilang Christ ambassador, ganoon din ang ginagawa natin sa mundo na to. Dito sa mundo, merong embassy ang heaven. May embassy ang langit. Yung langit po mismo, andun nakaupo ang Panginoong Hesukristo na naghahari. Naglagay siya ng embassy dito sa mundo. And that is the church. The church is the embassy of the Christ. And tayo bilang ambassador, member of the Christ. Ang ginagawa natin is nagsuserve tayo kay God. Tinadala natin kung ano yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Kagaya ng tinuro ng Panginoong Diyos sa kanyang mga disciple. Father, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done here on heaven. At tayo, yung kalooban ng Ama ay mangyayari dito sa lupa. Kagaya ng dito sa langit. Kagaya ng nangyayari sa langit, di ba? So, for the best interest of God here on earth, dinadala natin yung pagbabago na nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos. So, Christ made us His ambassadors. Sinugo tayo dito sa mundo para maglingkod sa Diyos at palaganapin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. So, pangatlo, Christ calls us to suffer for His name. Ganun yung ginawa niya kay Apostol. Kung gaano karaming bagay ang kanyang dapat tiisin alang-alang sa pangalan ni Jesus, ng ating Panginoon. Siya, mga influential people, leader of Christianity, alam mo yun, nilatigo siya 40 times, pinugutan siya ng ulo under the Emperor of Nero. Sa kabila ng pagdurusa niya, nagdulot siya na matinding pagbabago sa buong mundo. He is the number one most influential person in Christianity throughout the history of Christianity. Sa Apostol Pablo yun. Siya yung masasabi mong pangalawa na talaga kay Jesus. Christ calls us to suffer for His name, even to the point of suffering. Pag naglingkod ka sa Panginoon, meron talagang pagdurusa, may paghihirap.
na susuungin. Pero, tatandaan mo, dito sa lupa, ganun lang. So, we are the modern day Paul here sa kapanahon na natin ngayon. Sana, we, in some extent, meron tayong pusong ganun. Puso ni Apostol Pablo na set our mind for the greater work. Ikasa mo na yung sarili mo, yung puso mo, isipan mo, yung pananaw mo sa malalaking bagay, hindi sa pang maliliit na pangarap lang o kailangan natin. So, there is something greater than our life, greater than our dreams. Set our mind for greater works. Na whoever believes in Him, kung sino man nananampalataya sa Kanya, will do the works of I will be doing. Yung sinabi ni Jesus if you do what He has been doing, they will do the greater things. Gagawa ka ng higit pa sa nagawa ng Panginoon sa Kristo. Dahil ang Panginoon Jesus, sumakit na siya sa langit So, tayo bilang representations, ambassadors of Christ, gagawa tayo ng mga greater things para sa pangalan ng ating Panginoon. We are meant for the greater things. So, we have to set our mind for the greater works. Ano ba yung nilagay ng Panginoon sa puso mo na dapat mong gampanin with all your mind, souls, faithfulness to God? So, start being Christ ambassador. Kung hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, dito magsimula. Yakapin mo yung katotohanan that we are the ambassador of Christ. We represent Jesus Christ in our speech, in our conduct, sa paraan ng pamumuhay natin, paglalakad, pagtingin, paglalakad, we are representing Jesus Christ. Nakikita ka pa. Yung tipong nakita ka ng tao, nakikita ng tao si Kristo. So, start being by Christ ambassador right now. Be the ambassador of Christ that bring changes into your family, into your friends, and suffer for Christ, for the advancing the kingdom of God. Kung paano sa Apostol Pablo na nagdusa ng husto para magampanan yung mission niya na mas higit pa sa kanyang buhay. Siya ay nagdusa, maraming persecutions na kanyang kinaharap. So ngayon, suffer for Christ, for the advancing the kingdom of Christ. So magdusa ka na lang, huwag ka na magdusa sa pagiging bankrupt, sa sakit, sa sobrang dukha. Magdusa ka na lang sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kasi whether you like it or not, maraming pagdudusa dito sa mundo. Kahit yumaman ka nga pwede ka magkasakit, pwede kang tumanda. So, andun pa rin yung pagdudusa. So, even merong comfort ngayon, someday, mawawala yung comfort. Magdudusa at magdudusa ang tao. Why not? Gamitin natin yung pagdudusa for the greater glory of our God. Be the Christ ambassador right now.